ginagather ko lang lahat ng facts, yung dati kong mga notes. I think yun yung isa na ilalahad natin, pati yung mga definition. At kaya ko po sinabi yung Jeremiah 29:11, kasi nung pinili natin si Pangulong Duterte noong 2016, we all knew na grabe ang droga sa lansangan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sir, kung wala dyan ka, grabe lang gihimo sa imo, ha? Simple lang manunta kayo ka kapag katao. Kada birthday ni mo mag-ihaw lang kag isa ka buok manok. Tapos karon sa ilang gihimo sa imo, sir. Aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog, suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod, Pilipinas. Syukran. Alam niyo ho yung pakiramdam na natutuwa tapos biglang malulungkot. Pagka ho napapanood ho natin itong mga ganitong klaseng video kagaya nitong kay nanay, meron pa ho siyang bit na native na manok. Siguro ho mga kababayan, hindi niya lang ho ngayon ginawa yan. Siguro taon-taon dinadalhan ho niya ng native na manok itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung tipong matutuwa ka tapos bigla kang malulungkot. Ganyan ho ang nararamdaman natin pagka nakakapanood ho tayo ng mga ganitong klaseng video. Isa lamang ho yan sa napakaraming mga ebidensya na kung saan makikita ng buong mundo kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Kung bago lang ho kayo dito, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin ang pinaka-latest na trust at approval rating nitong si Marcos Jr. at itong si Vice President Sara Duterte na kung saan talagang pagka hindi pa ho nakapag-isip-isip ang Malacanang, siguro bago matapos ang taon na to, negative 100 na ho ang approval at trust rating nitong si Marcos Jr. Dito mga kababayan, sa mga nagtatanong kung bakit tinanggal ho natin ang ating email address dito sa PH Update. Dahil ho dito sa mga ganitong klaseng email, marami ho tayong natatanggap na email na kung saan nagpapapromote ho sila ng sugal sa PH Update. Kaso nga, mula noong 100,000 subscriber ho tayo, meron na hong nag-o-offer yung mga betting site, hindi talaga natin tinatanggap yan. Pero noong medyo umaangat na ho yung ating subscriber, talagang dumadami ho yung mga nag-o-offer. Diretsuhin ko na, hindi ho tayo magpo-promote ng sugal dito sa PH Update dahil alam ho natin ang damage na maidudulot niyan sa mga malululong diyan sa bisyo na yan. Napakapangit ho talaga mga kababayan. Kagaya na lamang ho nito, $800 kada 100,000 views ho ang in-offer sa atin dito sa PH Update. Pero hindi ho natin tinanggap. Grabe ho kaya pala itong mga nagpo-promote ng online gambling, yung mga vlogger kaya pala merong mga sports car. Kada 100,000 views pala talagang malaki-laki ho pala ang bigayan dito sa mga dito sa mga betting site. Ayun na nga mga kababayan, malinaw na hindi ho talaga tayo magpo-promote. Kaya wag na ho kayong mag-spam. Yung mga importanteng email, hindi ko
Natatabunan no pagising mo ng umaga, ang dami mong nag-i-email sa atin ng ng mga nagpapa-promote ng online gambling. Ito, panoorin ho natin itong makabagbag damdamin na video nitong si Nanay. At naniniwala tayo hindi niya lang ho ngayon ginawa yan. Maging noong mga naunang birthday ni Tatay Digong, parang parang routine na eh. Kada birthday ni Tatay Digong, dadalhan niya ng native na manok. Ito, siguro napanood niyo na ho ito, pero panoorin ho natin ng dire-diretso para talagang meron aftershock ang birthday ni Tatay Digong. Ito sinasabi ko sa inyo, isang linggong pag-ibig to. Oh, rekta. Sige, te. Post natin to, te. Oh. Sige, te. Para asa yan, te. Ay, kanang para sa birthday ni... Para ihatag na ko kay Puan, sir. Tatay Digong? Opo. Oh. Tay, may Grabe, manok ka dito tayo. Bisaya, tay. Kada Sarap, birthday oh. ko niya nga ako siya ginahatagan. Oh. Karon lang nga birthday, ma'am, na wala pa siya diri. Ano kay tatay? Yung... Ma'am. Ano po? Sir, happy birthday, sir. Na ako'y dalang nga manok sa imo, tapos pati po di mong bulak. First time nga wala yung ka din paghatod na ako. Kada tuig na ang yun ka. Pero sir, kaya wala yun ka. Grabe lang gihimo sa imo. Ha? Simple lang manunta kayo ka kapag katao. Kada birthday di mo mag-ihaw lang kag isa ka buok manok. Tapos karon na sa ilang gihimo sa imo, sir. Sakit kayo sa amo. Nang gihimo sa imuha. Sige lang sir, makauli lang kapuhon. Hinaot nga tagaan kag mayong lawas din ha. Ug makauli po kag mayong lawas. Daghan kayong salamat sir sa imong tabang sa amo. Ayun na pala ho mga kababayan, doon na ho pala magtatapos ang video nitong sinanay. Pero matindi ho, no? Talagang meron pang dalang bulaklak, meron dalang native na manok. Talagang probinsyang-probinsya datingan. Eh, no? Yung ganun ho kasi sa probinsya. Ganon yung pinagririgalo. Wala hong dyan. Kumbaga, pagka kung ano ang alaga mo, yun ang bibit-bitin mo pagka merong birthday celebration. Ika nga. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay dito sa pinaka-latest na survey. Naku, matindi ho ito mga kababayan. Siguro maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung ginawang pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kagyat pinadala dyan sa ICC, hindi ho nagustuhan yan ng ating mga kababayan. Matindi-tindi ho ito Ika nga, itong pagsadsad ng approval rating na itong si Marcos Jr. Unprecedented kung tawagin. From 33%, naging 19% na lang ho ngayon ang kanyang approval rating. 57% disapproval. Habang itong si Vice President Sara Duterte, from 37%, naging 42% na ho siya ngayon. 37% anak ng to. Palakpakan ho muna tayo mga kababayan. So ngayon, at least maliwanag na sa maliwanag na sa utak nitong mga tao diyan sa Malacanang kung bakit kaliwat kanan yung mga nagsusulputang rally para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ho, kung di ho tayo nagkakamali, kinandak yung survey na yan dito pa lang sa ating bansa. Di pa ho kasama yung mga kababayan nating OFW, ika nga. Dapat ho magsagawa rin ng separadong survey para talagang malaman natin ang pulso ng ating mga kababayan na nasa loob ng Pilipinas at mga nasa labas ng Pilipinas. Yung mga kababayan nating OFW kung anong masasabi nila dito sa ginawa ng administrasyon ni Marcos Jr. na pagkidnap kay Tatay Digong o sa pilitang pagkuha kay Tatay Digong at pagpapadala sa kanya diyan sa ICC. Palakpakan ho tayo mga kababayan, talagang dumarami na ang namumulat sa ating mga kababayan kung anong klaseng panluloko ang ginagawa nitong si Marcos Jr. Ito naman rekta ho tayo sa pag-alagwa ng ating mga kandidato, ika nga, sa 2025 midterm election, senatorial election. Ibang klase ho ito mga kababayan. Itong si Congressman Rodante Marcoleta, pasok na ho sa Magic 12, palakpakan. Ibang klase ho yan. At ito ang matindi dito. Ito ho ang hindi kayang gawin
ng mga kandidato ng administrasyon. Etong si Attorney Vic Rodriguez, tinalo pa ho niya yung mga kandidato ng administrasyon kagaya ho nitong si... Ito. Ayan ho mga kababayan. Nakikita nyo ho ba to? Itong mga pangalan na to. Itong mga pangalan na to, ito si Attorney Vic Rodriguez, pag number 16, number 19 na ho siya, palakpakan. Ayos, umaangat ho. Umaangat ho. Napakagandang balita ho niyan mga kababayan. At ang matindi ho dito, tinalo niya ho. Tinalo ho ni Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, itong mga kandidato na kung saan talagang bumubuhos ng napakaraming pera sa kanilang mga kampanya. Kagaya na lamang ho nitong si Camille Villar. Hindi naman ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ito, si Camille Villar. Ayan, ito. Asan na? Ito. Ay, Willie Revillame. Teka lang ho, lakihan natin. Ayun. Ito, kagaya na lamang ho nitong si Camille Villar na talaga namang kaliwat kanan ang kanyang mga tarpaulin. Nakikita nyo naman ho, talagang napakarami hong tarpaulin yan. At pagkausapang tarpaulin, hindi ho magpapatalo dyan. Itong si Abalos, ang si Bong Revilla, Lito Lapid. Hindi ho sila nagpapatalo pagdating sa paramihan ng tarpaulin. At syempre, yaang si Bong Revilla. Ayan, nakitang-kita nyo ho ang mga pangalan nitong mga kandidato, nitong si Marcos Jr. na kung saan, base sa ating nakikita, parang yung PC nila dito sa eleksyon na to, walang katapusan. Pagka dumaan ho kayo sa NLEX, talagang kaliwat kanan, pasalubong at pabalik, talagang puro tarpaulin ho nila, nakikita natin. Pag dumaan naman ho kayo sa EDSA, talagang naglalaki ang pagmumuka nitong mga nabanggit natin na to. Kagaya ho nitong si Lito Lapid, Villar, yang si Abalos, yang si Bong Revilla. Yan ho mga kasama sa alyansa. Itong maganda dito, itong mga kandidato natin na kung saan nagla-live sa social media, kinakampanya ng mga vlogger, nagsasalita sa mga pagtitipon. Wala ho silang malalaking malalaking billboard. Wala ho silang kaliwat kanang mga tarpaulin na nakikita natin sa karsada. Ano ho ba ang mahikang nangyari dito kung bakit bigla silang nag-angatan? Number 16 to 19, number 11 to 12. Ito kay Congressman Rodante Marcoleta, matindi ho ito. Number 11 to 12 na ho siya. Napakagandang balita ho niyan. Ibig sabihin, dumadami ho yung ating mga kandidato na unti-unti nang nakakapasok sa Magic 12. At itong si Congressman, itong si Attorney Vic Rodriguez, itong si, matindi ho ito, pang number 13 ho pala, ang isa sa ating mga talagang kinakampanya dito sa PH Update. Attorney Jimmy Bondoc, palakpakan, ibang klase ho ito. Number 13 na ho, itong si Attorney Jimmy Bondoc. At meron nung isang nag-e-epal, itong si Amy Marcos, nandyan ho siya sa pang number 14 to 15. Pero dito ho talaga tayo natuwa dito kay Attorney Vic Rodriguez. Siya ang mga pangalan na yan, hindi ho natin nakikita na kagaya nitong si Attorney Jimmy Bondoc, yung tipong kaliwat kanan ng mga tarpaulin, magkakasama sa mga malalaking sortie, campaign na rally ng alyansa ng mga mambubudol, di ba? Pag nagsasama-sama ho sila, napakarami hong talagang mga hakot Pero pagka yung mga hakot nagla-live sila, 'di ba? Sinasabi nila, Duterte supporter sila, nakapula Kumbaga pinagtitripan nila yung pinupuntahan nilang rally. Pagka wala na sila doon sa sortie, magbibideo sila tapos sisigaw sila ng Duterte. Nakakita na ho ba kayo ng ganong video? Isang araw, pakita ko ho sa inyo mga kababayan. Ayun na nga mga kababayan, ito yung pinaka-latest na survey ng Publicus Asia. Kung inyong makikita dito sa pahayag, fourth quarter ng 2024, halos nasa baba ho lahat itong mga kandidato natin, itong si Congressman Rodante Marcoleta, itong si Attorney Vic Rodriguez, imagine pang number 24 siya, ngayon number 16 to 19 na, kaya talagang umaangat na ho ang ating mga kandidato. At yun naman ho ang ating gustong makita dito sa dito sa mga naglalabasang survey na to, na umangat ho sila sa mga susunod pang mga survey na maglalabasan. Ito, rekta na ho tayo. Grabe, hindi na ho natin napanood itong video na to nitong si Vice President Sara Duterte. Ito ho yung birthday greetings niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro na to. Bukas na natin sa lansanin nito. Rekta na ho tayo doon sa
birthday greetings nitong si ah, Senator Alan Peter Cayetano. Magaganda ho ang kanyang mga tinuran doon sa birthday greetings niya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin ho natin. Birthday din po ng ating dating Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte. So sinabi ko sa inyo kahapon, iniisip ko kung anong birthday gift ko. Aside from prayers that I think is most important sa kanyang spiritual, emotional, physical, well-being, mental, ang iniisip ko po kasi marami ngayon pong revisionist o kaya binabago or syempre walang problema kasi pinag-uusapan sa unemotional at walang siraan na walang disinformation, walang fake news na usapan eh. Pero for example, 'di ba? From the start naman free name naman talaga yung drug on wars is a drug against illegal drugs, especially shabu, 'di ba? It's not a war against children, it's not a war against addicts. In fact, it's a war to make our streets safe, to make sure may future ang ating mga kabataan. So, and also to make sure na wala nang maging addict. So, having said that, any war has casualties. Wala tayong debate sa lahat ng sides na dapat may accountability. Pero remember, accountability starts from justice and the truth, di ba? So, ibig sabihin, kung sasabihin mong kaya may war of drugs para patayin lahat yan, umpisa pa lang, hindi justice may judgment ka na di ba? So, ginagather ko lang lahat ng facts, yung dati kong mga notes, I think yun yung isa na ilalahad natin, pati yung mga definition, at kaya ko po sinabi yung Jeremiah 29:11, kasi nung pinili natin si Pangulong Duterte noong 2016, we all knew na grabe ang droga sa lansangan ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pati ang ating mga OFW ay nadadamay sa problema ng droga, maraming nakukulong abroad or nagagawang mule or napagbibintangan sila, di ba? And wala pong duda na before President Duterte came, maraming napapatay sa drug, whether overdose, whether violent crimes kasi na nagkaka-violent tendencies minsan pati tatay, pati kapatid nagiging violent yung sobrang addict na sa shabu. Nangyayari pa yung bata 7 years old, 9 years old, younger than that, nire-rape ng high sa shabu, di ba? And I explained that before na iba kasi yung sa Europe mas marijuana at saka cocaine. And I've never said that's okay, but I'm saying that doesn't lead to the kind of violent crimes that shabu does, di ba? So, yun yung, so nilalahad ko lang po bakit ko po sinasabi yung Jeremiah 29:11 tonight. First, kasi sa proclamation rally ni Lani, in the early 80s, in the late 90s, and in 2010, nagdesisyon ang Taguig ng direction. Kaya kung ano man makikita nyo sa BGC, McKinley, sa SM Ora, sa Arca South, sa Lakeshore, sa ngayon sa Embos, di ba? That is because of choices we made. So the choice we will make ngayon in 2025 will affect us not only till 28, baka till 2050, di ba? So yung choice natin noong 2016 for safer streets, for a drug war, no one said it's perfect, pero magkaiba yung sasabihin mong meron systematic violence and indiscriminate killing, at iba yun sa sasabihin mong may war ka on drugs and drug pushers and syndicates, and then meron ngang napapatay, di ba? So every life matters, especially pag bata yan, napaka-tragic. But remember, if we did nothing in 2016, mas marami po ang mamamatay, no? So sa pagbati natin ng birthday, let's pause and say a short prayer together. Lord Father God, Holy Father, we just lift up to you our country, Lord. We know you love each and every Filipino, Lord, especially the OFWs who nalayo sa pamilya, Lord, who are sacrificing not only for their family but for the nation. Lord, sa Luzon, Visayas, Mindanao, give us peace and peace of heart and mind that can only come from you, Lord God. Help us to be sensitive to the Lord Holy Spirit, to be led by the Lord Jesus Christ. Help us, Lord God, to, in prayer, Lord, move mountains. We pray for the safe
stay of President Duterte in Hague for good health, mental, spiritual, physical health, and also the eventual, Lord, opening of doors for him to come home, Lord. We pray for accountability, but we ask that we be able to do that as Filipinos, Lord, in the right venue, which is in the country. Strengthen our country, Lord, and kung ano man ang pagkakaiba namin lahat bilang Pilipino, Lord, we just come to you. In Jesus' name, amen. Amen. At salamat po sa mga kapatid natin from other religions in joining us. So I just wanted to say hi and ask you guys to help me, one, in coming up with our next topic. Number 2, dwell on Jeremiah 29:11 sa mga taga-tagig kung anong future natin, kung sino mga taong tutulong sa atin at sinong laban sa ating vision, sa ating dating Pangulo, sa kanyang safety, sa kanyang case at saka tapos sa ating bansa, no? Hindi napakaraming problema ng ating bansa. Pwede tayo mag-multitask, but syempre, yung urgent at important kailangan natin tugunan.